Ay, natapos na rin maglinis. Ha? Parang may tao. Ako lang naman mag-isa dito sa palapag na ito. Papunta kami sa isang lugar dahil may kaganapan ang aming organisasyon at para na rin sa mainit na pagtanggap sa aming mga bagong miyembro. Kami ang nakatalaga sa pagbabantay at sa mga aktibidades ng mga bagong miyembro. Nang makarating na kami ay pinasyal na rin kami ng nagbabantay ng lugar at itinuro na rin kung saan ang magiging kwarto na pwedeng tulugan. Dito sa mga kwarto na to, pwedeng matulog ang mga miyembro nyo. Pero itong pang-anim na silid, nakakandado at bawal pasukin dahil parang sira na rin ang hawakan ng pinto. Kaya hindi na namin pinapagamit. At dahil nga kami ang mga nakatalaga para mag-asikaso sa mga bagong miyembro, ay hindi na kami kumuha ng kwarto at sa may silid kainan na lang kami sa unang palapag magpapahinga at magpapalipas ng gabi para mabantayan na rin ang mga bagong miyembro kung sakaling may kailangan sila. Mabilis lumipas ang oras at ginawa na rin namin ang mga nakaplanong aktibidades sa araw na iyon. Nang kinagabihan, pinaakyat na rin namin at hinatid ang mga bagong miyembro sa mga sari-sarili nilang kwarto. Lumalim na ang gabi. Marami pa rin ang gising sa mga bagong miyembro dahil rinig na rinig ang mga kwentuhan at ingay nila sa baba kahit nasa kwarto na sila. Kaya nagsabi ang bantay na patulugin ang mga kasama namin. Nang makarating kami sa pasilyo ng pangalawang palapag ay madilim at sa kabilang dulo lang ang ilaw. Kinatok namin ang mga kwarto at kinausap ang mga miyembro na matulog na. Nang lumingon ako ay napansin ko na may nakasilip na 2 tao mula sa pang-anim na silid. Pero pagkurap ng aking mga mata ay wala na sila. Kaya dali-dali kong pinuntahan ang pang-anim na silid. Hoy, saan ka papunta? Dito lang sa pang-anim na silid kasi may nakita ko nakasilid dito eh. Mga miyembro rin yata natin. Talaga ba? Wala naman akong nakitang nakasilip dyan eh. Pinipilit kong buksan at kinakatok ang pang-anim na silid. Ngunit nakasarado ito at nakakandado. Di ba nga hindi sa atin pinapagamit ang silid na iyan dahil nga ang hawakan ng pinto ay nasisira na? Saka ko lang naalala na tama nga ang kasamahan ko. Ibig sabihin ay walang tao dito. Kaya napaisip pa rin ako kung sino ang nakasilip kanina sa amin. At kung nakabukas ang pinto habang sumisilip sila ay maririnig naman namin na sinarado ang pinto, ngunit wala kaming narinig. Binaliwala ko na lang ang mga nangyari at nagpatuloy na patulugin ang mga bagong miyembro. Baka guni-guni ko lang. Nagpahinga na kami sa silid kainan dahil napagod kami sa mahabang araw. Ang iba ay naglatag na lang sa sahig. Ang iba naman ay humiga sa lamesa at ako ay naupo at pinatong na lang ang ulo ko sa lamesa. Nang hindi ako makomportable sa aking pwesto, ay lumipat ako sa tabi ng aking kaibigan na nakahiga sa isang maliit na lamesa sa tabi ng pader. At tinalukbong ko ang aking kumot sa mukha ko at dahan-dahan na akong nakatulog. Kinaumagahan, nang naghahanda na kami pa uwi, ay tinanong ako ng 2 naming kasamahan. Hoy, saan ka ba nagpunta kagabi? Oo nga, lumabas ka kagabi. Hinabol pa nga kita sa labas eh, pero di ko alam kung saan ka nagpunta. At para makasigurado na ikaw yun, tinignan at tinilawan pa namin ng flashlight yung mga kasamahan natin para hanapin ka. Pero hindi ka namin mahanap. Ha? Andun ako katabi ni ate sa pader. Nakataklob kasi ang kumot ko kaya siguro hindi niyo ako nahanap. Ah, ganun? Eh sino yung lumabas na kamukhang kamukha mo? At pares pa kayo ng damit?
Hindi ko alam. Tinawag na rin kami ng aming mga kasamahan para magpaalam para makauwi na. Kaya hindi na rin namin masyado napag-usapan ang mga nangyari. Nagpaalam na kami sa bantay at sumakay na rin ng sasakyan. Sa totoo lang, ay pagdating pa lang namin sa lugar ay kinikilabutan na talaga ako. Kaya kung maaari lang ay ayoko na pumalik dahil baka maranasan ko na naman ang mga mata na sumisilip mula sa dilim.